Buenos días, buenos tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kompanyeros, kompanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Rene Bueno, ang tagapagpaliwanag ng batas, ng inyong mga karapatan at ng hustisya. Sa araw na to ay ating pong pag-uusapan ng isang napakahalagang issue tungkol sa kaliwat kanang reklamo laban sa isang higanting pribadong kumpanya na Prime Water. Alam nyo, itong Prime Water ay isang pribadong kumpanya na nag-enter into a joint venture agreement with the Local Water Utilities Administration. Ito pong Local Water Utilities Administration or LUWA ay isang government-owned control corporation na siyang may expertise pagdating sa water supply and sanitation development. Yan po ay ayon sa kanilang website. Eksperto sila pagdating dyan sa water supply and sanitation development. Kaya nga lamang nagkakaroon ng problema sa kasalukuyan sapagkat napakarami pong nagrereklamo na sakop nitong Prime Water, no, na pinamamahalaan ng different water districts sa ating bansa. Dahil kung hindi walang water supply, napakahina ng supply ng tubig sa kanilang mga distrito. At ang problema rito, tuloy-tuloy ang pagsingil ng Prime Water. At kapag ikaw ay hindi makakabayad sa tamang oras, puputulin ang iyong water connection. So parang PLDT lang. Ako kaya minsan hindi makapag-vlog Palaging nawawala yung internet connection namin dito. Pero pagdating ng billing, dapat bayaran mo agad. Otherwise, permanently, di-disconnect yung internet connection. So maraming sikat na mga personalidad ang nagreklamo. Isa na rito yung sikat na TV and movie personality, isang napakagandang aktres, si Carla Abellana. Sapagat ayon kay Carla Abellana, siya po ay nakatanggap ng isang notice coming from Prime Water. Sabi ng Prime Water, kung di ka makakabayad, agad-agad, forthwith, no, dapat bayaran mo ang iyong billing. Otherwise, there will be a water disconnection on that day. So, ang ginawa ni Carla Abellana ay siya ay sumagot sa pamamagitan ng kanyang Instagram account. At sinabi niya na okay lang po, halos wala din naman po kayong supply ng tubig everyday. So, parang ganun din naman po. But at any rate, here is the payment, sabi ni Carla Abellana. Actually, napakagalang pa nga ng kanyang kasagutan sa kanyang Instagram post. So, dahil dito, medyo lalong uminit ang usapin na to. At hanggang makarating nga to sa opisina ng Office of the President sa isang press conference na isinagawa ni USEC, Attorney Claire Castro, ay in-entertain niya yung mga issue tungkol dito sa water supply. At sinabi niya na open naman ng Presidente na pag-usapan to at gawan ng isang mabilisang remedyo. At dahil dyan, nagsumite ang Local Water Utilities Administration ng kanyang report sa Office of the President. Alam niyo itong LUWA, no, itong Local Water Utilities Administration na isa pong government-owned control corporation na siyang namamahala, no, sa water supply sa ating buong bansa. At ito po ay may expertise pagdating sa water supply at sanitary development. So, expert sila dyan. Nakakapagtaka, expert ka, nag-enter ka into a joint venture agreement with this Prime Water, no? Pero nagkakaroon pa rin ng ganitong klaseng problema. Kasi itong Local Water Utilities Administration ay meron pong oversight power. May oversight power yan. Kahit na nag-enter na yan into a joint venture agreement with a private company like Prime Water, still, dapat tinitingnan niya ang performance, ino-audit niya yan, nagkakaroon ng investigasyon
kung episyente, epektibo ba at sumusunod ang Prime Water sa mga patakaran na inimpose ng Local Water Utilities Administration. So anytime pwedeng i-cancel yan. So yan po ang pag-uusapan natin dito sa episode na to. At ano-ano ba ang karapatan ng mga consumers, in particular dito sa water supply? At ano ba ang pwedeng gawin ng ating pamahalaan upang maiwasan ang ganitong uri ng problema, lalong-lalo na sa isang basic and essential na pangangailangan ng ating mga mamamayan. Tubig yan eh. No, pag nawalan ka ng tubig sa bahay, malaking problema yan. At ano ang mga batas na nakakasakop dito pagdating sa water supply? At may karapatan ba ang mga mamamayan na apektado sa problemang ito na idulog ang kanilang mga hinaing? Saan kayong magla-lodge ng complaint? Sa local council ba? Sa city council? Sa provincial government? Sa office of the president? Sa LUWA? Sa Prime Water? Yan po ang ating pag-uusapan sa episode na to. So ayon nga sa ating mga nabasa at napakinggang mga news reports, ay naisumiti na sa Office of the President ang isang report na isinagawa ng Local Water Utilities Administration or ng LUWA. So itong aksyon na to ay nagpapatunay na mayroong basihan at talaga naman nag-i-exist ang problema pagdating sa water supply in different water districts sa buong bansa. At itong aksyon na to ay pwedeng magbunga ng pag-i-issue ng isang executive order coming from the national government or the institution of a legal action against Prime Water. So ang tanong ngayon, ang ating bang national government ay may kapangyarihan na magsagawa ng isang legal na aksyon laban sa Prime Water or habulin ng Prime Water dahil sa kanilang hindi episyente at epektibong pagganap sa kanilang tungkulin bilang pinagkatiwalaang pribadong kumpanya ng ating pamahalaan na magbigay ng water supply sa ating mga consumers? Ang sagot diyan ay oo. Meron pong kapangyarihan ng ating pamahalaan na putulin na kung mapapatunayan na may pagkukulang ang Prime Water. Ito pong kapangyarihan nito ay nakasaad sa Presidential Decree number 198. Yung 198 na yan, Republic Act 198. Hindi siya Presidential Decree. Republic Act 198. No, correction. So, Republic 198 is a law creating Local Water Utilities Administration or LUWA. Ito ay isang regulatory government-owned control corporation. May regulatory powers yan na mag-conduct ng audit, ng investigation, no, at mag-review ng performance ng mga pribadong kumpanya na nag-enter into a joint venture agreement with LUWA. Kapag hindi nila ginawa, pinerform ng maigi ang kanilang legal duties under the joint venture agreement, ay pwedeng kansilahin ang kanilang kontrata sa gobyerno. Talaga namang luluwa ang kanilang mata dito pag nagkataon at napatunayan na sila ay may pagkakasala at pagkukulang pagdating sa serbisyo sa ating mga mamamayan. Alam nyo, under the Republic Act 198, this is an agency with regulatory powers. Pwede niyang i-review ang performance ng isang pribadong kumpanya, lalong-lalo na dito sa water supply. May oversight power ang ating pamahalaan na reviewin. Paano ba yan? Ano ba nangyayari dyan sa water supply mo? Nasusuplayan mo ba ng tama? At nabibigyan mo ba ng corresponding legal action or action ang mga reklamong ibinabato sa iyo ng mga consumers? At pag napatunayan na halos lahat ng water districts ay puro palpak ang isasagawang serbisyo,
ay sa pamamagitan ng oversight powers ng national government through the Local Water Utilities Administration at sa ilalim ng Republic Act 198 ay pwede nang putulin ang kaugnayan ng prime water sa ating pamahalaan at ibigay na sa ibang mas epektibo at epesyenteng private company ang pamamahala ng water supply o kaya ibalik na lamang sa luwa ang pamamahala diyan sapagkat ayon nga sa kanilang charter ang Local Water Utilities Administration ay may expertise pagdating sa water supply and sanitary or sanitation development sa tubig. Kasi bukod sa pagsusupply ng tubig, kailangan malinis, no? At tuloy-tuloy ang pagbibigay ng supply ng tubig sa mga consumers na nasa ilalim ng prime water. So, yan. At marami pang batas katulad ng doon sa Consumers Act na kung tawagin natin ay Republic Act 7394. No, na kung saan sinasabi dito na may karapatan ang bawat consumers na isang malinis at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa ating mga bahay. At may karapatan kayong malaman kung bakit nagkakaroon ng service interruption at may karapatan kayong maghain, humingi ng rebate o kaya mag-refund kung sakaling mapinsala kayo. Ito ay ayon sa Republic Act 7394. Ngayon, pagdating sa reklamo, pwede kayong magreklamo pag ganyang perwisyo ang serbisyong binibigay sa inyo ng water supplier. Pwede kayong pumunta sa City Council or Municipal Council at ireklamo sila. Yan po ay nakasaad sa ating batas sa provincial government. Or pwede kayong pumunta mismo sa Local Water Utilities Administration at sa Department of Trade and Industry. Dahil itong Republic Act 7394 is a Consumer Act. So meron jurisdiction ng Department of Trade and Industry na magsagawa rin ng kanilang pag-aaral at investigasyon kung bakit hindi nagkakaroon ng isang malinis at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa ating mga sariling pamamahay. So halimbawa, nawalan kayo ng tubig sa loob ng 7 araw, ni walang pasabi, walang advisory, pwede po kayong dumulog sa Local Water Utilities Administration o kaya sa DTI o kaya pumunta na kayo sa inyong konseho at ireklamo ang palpak na serbisyo pagdating sa water supply. Alam nyo, ayon sa Section 50 ng Republic Act 7394, sinasabi dito that the service providers must deliver the goods and services in accordance with the declared warranties and fair trade practices. So kinakailangan na tuloy-tuloy ang serbisyong pagbibigay ng malinis na tubig araw-araw. Pagbukas mo ng gripo, dapat may tubig na malinaw, malinis na pwede mong gamitin sa pang-araw-araw na pangangailangan. So kung ganito ang sitwasyon, ano ang mga posibilidad? Ano ang mga possible legal actions that may be instituted by the government? Unang-una dito, dapat ang ating pong pamahalaan ay maglabas ng isang executive directive, no, to audit and conduct a performance review of all the private companies who have entered into a joint venture agreement with LUA or Local Water Utilities Administration. Dapat ma-review yan, dapat ma-audit yan. Kung palpak ang serbisyo, pag-aralan natin kung anong gagawin natin yan. Pangalawa, pwedeng i-refer nila yan sa Department of Justice o sa DILG upang maimbestigahan ng husto. Kung sino ba ang nagkamali, ano ang pagkukulang, may pananagutan ba sila? Pangatlo, pwedeng gamitin ng ating pamahalaan ang kanyang kapangyarihan, lalong-lalo na ng ating national government,
o ng local council. Nakanselahin na. Kanselahin na ang joint venture agreement with these private companies. Kung talaga namang malalaman na walang magandang serbisyong ibinibigay sa ating mga mamamayan. Alam nyo, nagkaroon na kasi dito noong 2021, nagkaroon na ng cancellation of the joint venture agreement, no, sa Prime Water. Ito ay ginawa ng Tarlac City Council sa pamamagitan ng isang resolusyon na ipinasa ng konseho. Kinansila yung kanilang agreement with Prime Water. Tinigil ang serbisyo sapagkat hindi maganda ang naging performance. After the audit, napatunayan hindi epesyente, hindi epektibo ang water supply na isinasagawa ng Prime Water. So hindi dapat tayo mag-alala dito. Gamitin natin ang ating karapatan bilang mga consumer sa ilalim ng 7394, isang Republic Act, at ireklamo natin kapag talagang hindi talaga nagpe-perform effectively ang mga pribadong kumpanya na merong joint venture agreement sa Local Water Utilities Administration. Yan po ang dapat nating gawin. Alam nyo, sa dulo ng lahat ng ito, isa lang naman ang katanungan Kung hindi kaya ng Prime Water o ng ilang water supply providers na ibigay ang serbisyong nararapat para sa taong bayan, kailangan pa ba nilang magpatuloy sa sistema? Kailangan na ba nilang umalis at ay ihinto ang kanilang palpak na serbisyo sa ating mamamayan? Alam nyo kasi itong tubig ay isang batayang karapatan. Hindi ito simpleng negosyo lamang. Ito ay pangunahing pangangailangan ng taong bayan. Kung kaya't kinakailangan din na mayroong isang episyente at epektibong supply ng isang malinis at tuloy-tuloy na supply ng tubig sa ating bawat tahanan. Kung ang Prime Water ay patuloy na binibigo ang ating mga mamamayan para sa isang tuloy-tuloy na supply ng tubig, kinakailangan siguro magkaroon sila ng pananagutan. At kinakailangan na din siguro ng ating pamahalaan na putulin na ang ating kontrata sa mga pribadong kumpanyang namamahala sa bawat water districts for the supply of water to every household. So kinakailangan ng isang mabilisang aksyon galing sa ating national government upang putulin ang ganitong klaseng palpak na serbisyo sa ating bayan. So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.